Panginoon kong Diyos, bakit mo ipinaunawa sa akin ang mga katotohanan ito? Ano po ba ang ibig mong gawin ko? Alam mong hindi ko matitiis na hindi ito ihayag sa mga tao. Pero sino ako upang gawin ito? Hamak ako at walang halaga sa mundo. Tulungan mo ako. Alalayan mo po ako. Huwag mo akong iiwan, pagkat ikaw ang lakas ko. Ata! 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 Peles, sandali. Peles? Naku, akala ko kung anong nangyari sa'yo. 3 araw at 3 gabi ka nagkulong sa kwarto. 3 araw at 3 gabi? Oo. Ni hindi ko man lang namalayan ang paglipas ng oras. Buhos na buhos ang loob ko sa mga ginagawa ko. Eh ano, natapos mo ba? Oo. Alam ko na ngayon ang kahulugan ng tunay na reliyon. Tsak na matutuwa yung mga kasama ko sa pinanggalingan ko reliyon kapag ka napakinggan nila. Pupunta ko sila. Teka, kakain ka muna. Ipaghahanda kita. Halika. Mga kaibigan, pakinggan ninyo ang Biblia. Dahil mali ang tinuro sa atin ng mga Amerikanong pastor na umakay sa atin sa reliyong ito. Hindi sasabat may liligtas sa mga tao. Tumigil ka, Peles. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Felix, ano nangyayari sa'yo? Puro kasinungalingan na to. Puro kahibangan lang ang sinasabi mo. Wala, Felix! Wala sa Biblia ang mga sinasabi mo! ba, Felix? Hindi kami nananiwala Ano ba sa'yo. sinasabi mo? Wala! Saan mo kinukuha mo sa iyo? Saan mo kinukuha mo sinasabi mo, Felix? Wala. Oh, ano nangyari? Kamusta ang lakad mo? Sarado ang mga utak ng mga nakausap ko. Gayong wala naman ako yung pinahahayag na sarili kong opinyon. Bagkus ay pinakita ko lamang ang mga nakasulat sa Biblia. Sandali, kukuha kita ng tubig. Peles, ang mabuti pa siguro, itigil mo na muna yung ginagawa mo. Bumalik na lang tayo sa... Ata, hindi ako pwedeng tumigil. Nagtungo ako sa mga kasamahan ko sa Misyong Kristiyana. Yung mga ibang naging malapit sa akin noon nang sinabi, handa raw silang makinig sa mga sasabihin ko at sa mga gustong ipahayag sa akin ng Diyos. Ang ibig mo sabihin, mangaral ka uli? Oo, Pero anong relihiyon ang ipangangaral mo? Wala nga tayong kinaaniban. iyong nasa Biblia, ang Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, saang iglesia mo dadali ng mga tatanggap sa ituturo mo? Natural. Sa Iglesia ni Cristo. Peles, nasaan nga yun? Diyos na ang bahalang magturo sa atin. Kailan mo sisimulan? Sa lalong madaling panahon, hindi natin tumaring pagpaliban at kailangan natin kumilos kaagad. Tayo? Bakit tayo? At anong kilos? Pupunta tayo sa Maynila, sa Punta Santa Ana. Nagtatrabaho sa AGNP yung mga kasamahan ko noon sa Misyong Kristiyana na nag-imbita sa akin para mangaral ako doon. Kasama ba ako? Doon tayo mamamalagi habang tinutupad ko ang misyon natin. Saan naman tayo tutuloy doon? Diyos na ang bahala sa atin. Peles, nakalimutan mo na ba ang kalagayan ko? 5 buwan na ang tiyan ko.
Hindi sa hinahadlangan kita dahil ako pa ang laging nagsasabi na hindi ako mapapanatag hanggang wala tayong relihiyong kinaaniban, pero hindi ko naman siguro kailangan ipaliwanag sa'yo ang kalagayan ko. Alam mo, malapit na ako magsilang. Mahalaga itong tutuparin natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tinitiyak ko sa'yo, Ata. Kasalanan din kung hindi ko tutuparin. Dahil sinasabi sa Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Huwag niyo na po isipin yung pasahe. Marami pa naman pagkakataon eh. Sa susunod na lang. Maraming salamat. Alam ko noon na maraming kasapi sa Mission Kristiyana dito sa lugar ninyo. Hanggang ngayon po. At interesado silang makinig sa ipinangangaral ninyo. Yanong, alam mo ba, isa si Pastor Manalo sa mga kilalang mga ngaral dito sa Maynila. Naririnig ko nga na may manalong nangangaral noon malapit dito sa may punta. Pero hindi ko po naririnig ang inyong pagtuturo. Mamaya siguro. Ipahintulot nawa ng Diyos na tayo'y ipaunawa sa mga kalooban niya. Pastor, saan nga pala po kayo tutuloy mamaya? Maghahanap na lang kami ng matutuluyan malapit dito. Mahirap po yun. Mabuti pa, o kopyahin na muna niyo ang isang silid dito sa may posisyon. Huwag kayong mag-alala dahil ako naman ang nangangasiwa sa lugar ng mga obrero dito. Nandun daw si Pastor Manalo kay Lainar. Kana, anong ginagawa niyan dito? Di ba't sabadista na yan? Hindi na raw, sabi nila. Ewan ko ba? Pakinggan natin kung anong sasabihin niya ngayong gabi. Pwede si Pedro. Halika dyan, sumama ka na rito. Tomas! Tama makapakinig tayo. Tuloy kayo. Buti na isama magkapatid na Digo at Pedro. Halika! Magandang gabi po, mga kaibigan. Magandang gabi. Sa aking pag-aaral ng iba't ibang relihiyon, ay nakita ko kung papaano ang pinagkaiba-iba ng paniniwala ng relihiyon at ng mga tao. Nangyayari po ito dahil hindi sa Biblia o sa banal na kasulatan ang pinagsaligan ng kanilang mga utos at gawain. Kung ginamit naman ito, ay dinagdagan, binawasan, o di kaya'y binigyan ng maling pakahulugan ang mga nilalaman nito. Hindi naman katakataka na hindi sila makaunawa. Sapagkat ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay natago sa hiwaga ayon sa Roma 16:25. At ang pinagkalooban lamang na makaalam ng hiwagang ito ay ang mga hinirang, katulad ng mga apostol ni Kristo noong kapanahunan nila, na binabanggit naman sa Marcos 4:11 hanggang 12. Mayroon po tayong mababanggit na mga aral sa iba't ibang relihiyong itinuturo na hindi isinasalig sa banal na kasulatan. Gayong ito ang itinuro ng apostol na siyang dapat maging gabay sa mga tao. Sapagkat sinasabi sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 16 na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Kaya nang matapos pong magpalipat-lipat ako ng relihiyong aking inaniban, noong ako'y nagsasaliksik at sinisikap na masumpungan ang tunay na iglesyang may liligtas,
Ako ay kinahabagan ng Diyos na pagpaunawaan niya ng kanyang mga salita. Maaari po ba magtanong, Pastor? Maaari. Ngunit meron lang akong gustong linawing isang bagay. Ako ay wala pang pinapastulan magmula nung humiwalay ako sa huling pangkating pangrelihiyong kinabilangan ko. Tawagin niyo na lang akong kapatid. Tungkol puro ang ibig kong itanong. Ano pong relihiyong ay tataguyod ninyo ngayon? Ang ipinangaral ko, katulad ng narinig ninyo kanina, ay ang mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan at itinataguyod ng iglesyang itinatag ni Hesukristo na nakasulat sa Biblia. Mawalang galang po. Ano po ba ang pangalan ninyo, kaibigan? Federico Inocencio po. Dikong po ang tawag sa akin dito. Kung mamarapatin po sana ninyo makagawa sana tayo ng ganitong pag-aaral gabi-gabi. At magkaroon na rin po kami ng pagkakataong maintindihan po yung itinuturo ninyo. Gagawin po natin. Sinasabi ni Apostol Pablo sa Colosas 1:18 na ang iglesia ay katawan ni Kristo. Ano-ano bang bumubuo ng katawan? Mga sangkap. At sino-sino ang mga sangkap na yon? Nilinaw ni Apostol Pablo sa unang Korinto 12:27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Ang mga miyembro ng iglesia ang tinutukoy na sangkap ng iglesyang katawan ni Kristo. Sa tingin nyo, hindi kaya masyadong malaki itong lugar? Hindi, tingin ko tama lang ito. Tila malaki lang kasi wala pang tao Pero nakita niyo naman kung ano nangyari doon sa bahay ni Inar, hindi ba? Ilang araw pa lang, napuno na kaagad yun. Pero nung nagsimula naman, tayo-tayo lang din pag magtutuloy-tuloy lang ito, di masigurado ako mapupuno din ito. Sino ba ang ipinagkaloob ng Diyos na dapat sampalatayan ng magiging tagapagligtas ng kamatayan at magbibigay ng buhay na walang katapusan? Ang Panginoong Hesukristo. Namatay siya para doon sa mga ililigtas niya. Alin po ba ang tinubos niya? Sa Gawa 20:28 ang sinabi, Iglesia ng Panginoon. Sinong Panginoon? Si Kristo. Kaya ang Iglesia ng Panginoon tinutukoy, yun ang Iglesia ni Kristo. Hoy! Itigil nyo na yan! Oo nga! Tigilan nyo na yan! Pare-pareho lang naman yung mga ganyan Ituloy po natin. Ngayon, kailan ba natin masasabi na tinubos na ni Kristo ang ating mga kasalanan? Sa Marcos 16:15 hanggang 16, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay mapaparusahan. Mga kapatid, magmula ngayon ay regular nating isasagawa tuwing linggo ang ganitong klasing pagkakatipon para sumamba sa Diyos. Ano nga po ba ang mga kalakip sa pagsamba sa Diyos? Ang paghahandog ng mga awit at pag-aabuloy na siyang ginawa rin ng mga unang Kristiyano sa kanilang pagsamba. Gaya na lamang ng sinasabi sa Hebreo 13:16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong limutin. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay nalulugod. Itutuloy po natin ang pag-aaral sa susunod. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo. Maraming salamat po. Salamat. Reverend! It's been a while. It's a pleasant surprise. How's everything with you? I'm fine. And so was the brethren at the Christian Mission. Can I be frank with you? I heard you founded a church. You're wasting your time. You'd be much better off coming back with us. And we'd be happy to have you back.
Thank you for your concern, my friend. But this is something I know that I have to do. And by the way, I am not founding a new church. What I am doing is establishing a congregation. And hopefully many more congregations after this one of the Church of Christ and the church founded by Christ during the first century in Jerusalem. This is no different from what the Apostle Paul did in the Gentile world. Well, I know you all too well, my friend, and when you've made up your mind, you can be very stubborn. At least, if you fail, don't tell me I didn't warn you. Good day, Felix. Thank you again for your concern. Tungkol saan daw yun, Peles? Si Reverend Doherty ng Misyong Kristiyana, hinihimok niya akong magbalik loob sa kanila. Eh, anong sagot mo? Na kailangan kong ipagpatuloy ang gawain ko sa Iglesia ni Cristo. Oh, ano nangyari sa'yo? Wala. Sumisipa na naman siya. Mukhang gustong-gusto niya nang lumabas eh. Kabuhanan mo na kasi. Tama-tama, pagkapanganak mo, gagawa na tayo ng mga bagong gawain sa ibang lugar. Eh, paano ang mga kapatid dito? Ipinaliwanag ko na sa kanila na kung hindi nila ako makikita ng Lunes hanggang Sabado, ay naririto naman ako ng Linggo sa araw ng ating pagsamba at ako ang mga ngasiwa ng pagsamba nila. Ano mang hingi nilang payong spiritual ay nariyan naman si kapatid na Federico at kapatid na Tana. Eh, saan tayo pupunta? Sa Tipas. Serapio, dito lang sa ating baryo galing yan si Manalo. Anong may tuturo niyan sa atin na hindi pa natin alam? Oo nga. Ginugol lang niya paniniwala natin. Pati pagdarasal natin sa mga santo, tinutuligsa. Bawal daw sa Biblia. Pag sumapi ka raw dyan, bibinyagan ka uli. Nako dapat pala itong si Vecto ang sumama dyan. Para pag nabinyagan mapalitan ng pangalan! Sandali. May naisip ako. Sa makatuwid, ang anak ng Diyos, si Kristo mismo ang nagtuturo sa atin kung sino ang iisang tunay na Diyos. Yan ay walang iba kundi ang Ama. Ang nag-iisang Diyos na nasa langit. Ngunit ano nga ba ang likas na kalagayan ng Diyos? Tulog ba yun? Tulog, nababato sa atin! Saan ang gagaling yun? Ayun! Ayun! Nabulin natin yun! Sigawan sila! Sino bang mga yun? Serapio, ikaw pala yan. Sige na! Humingi ka ng tawad! Sige na, humingi na kayo ng tawad. Hindi na kailangan. Ang mahalaga ay nahimok mo si Serapio na makabalik dito para makapakinig ng aral. Mabuti pa't bumalik na kayo sa ating mga pwesto at ituloy na natin ang pag-aaral. Pakibigyan nga ng upuan si Serapio at ang kasama niya. Halika, maupo kayo. Kamanalo. Serapio, nagagalak ako at nakapakinig ka ng aral ngayong gabi. Sana makadalo ko ulit sa susunod. Patawarin mo ako, Peles. Serapio, kung ang kapilyuhan mo nagdala sa'yo dito para makapag-aral, sino ba naman ako para usigin ka? Maraming salamat, kapatid na Manalo. Maraming salamat din at binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na kumatok dyan sa puso mo. Dadala ko ulit bukas. Kahit araw-araw pa. O sige, mag-ingat ka. Salamat. Katino, kamusta ho kayo? Mabuti naman. Alam mo, Pelos, kanina ko pa pinakikinggan yung tinuturo mo. Nagtatanong ka lang, tapos ang sagot binabasa mo sa Biblia. Kaya wala akong masasabing laban sa mga tinuturo mo. Dahil hindi ko pwedeng punahin ng Biblia. Kayo ba hanggang ngayon ay preacher ng Misyong Kristiyana? Oo. Ang sa akin lang naman, Peles, ang gusto ko lang malaman ay kung yung bang tinuturo mong iglesia nakarehistro sa pamahalaan. Dahil kung hindi, abay parang iglesia-iglesyahan lang yung mga pinangangaral mong yan. Kaka, natatandaan mo ba ang kababata kong si Peles na ngayon ay pastor na? Magandang araw po, attorney. Magandang araw naman.
Maupo ka. Ano bang aking maipaglilingkod sa iyo? Nais ko po sanang magpatulong sa pagpaparehistro sa gobyerno ng Iglesia ni Cristo. Ang balitang nakakarating sa akin, kontra sa mga aral ng iba-ibang relihiyon ang iyong pinangangaral. Dahil aral sa Biblia ang ipinalalaganap ko. Alinmang relihiyon ang nagtuturo ng wala sa Biblia o kaya'y salungat sa mga turo ng Biblia, hindi maiiwasang makasalungat ng aking pinangangaral. Pero alang-alang sa katotohanan, hindi maaaring hindi ilantad ang mga maling aral. Pero nag-iisa ka lamang. At ang mga makakalaban mo mga relihiyon ay marami at malalaki. At suportado ng malalaking organisasyon sa pinagmulan nilang bansa. Aba, parang pinapatag mo ang mga nagtataas ang bundok. Nagamit lamang iyong mga kamay. Attorney, hindi po ako nangahawak sa sarili ko dahil sino ba naman ako? Basta tutuparin ko ang aking bahagi sa gawain ito. Bahala na ang Diyos kung anong ibig niyang ibunga nito. Mangyari ang kanyang kalooban. O sige, tutulong ako. Bakit hindi? Maraming salamat. Sisikapin kong ihanda ang lahat ng kailangang gastusin sa pagpaparehistro, Attorney. Huwag mo na akong alalahanin. Magandang araw naman. Pakihintay po lamang, upo muna kayo. Magandang araw po. Upo muna kayo. Salamat po. Attorney Natividad. Attorney, matatapos na kaya ngayon ang ating pagpaparehistro? Oo nga po. Ilang beses na rin po kami pabalik-balik dito. Siguro mapagtitibay na ngayon. Kinumpleto naman natin lahat ng mga dokumentong kinailangan nila. Mag-antay-antay lang tayo. Ginoong Morte, Ginoong Manalo, pakipirma lang po. Binabati ko po kayo, rehistrado na po kayo. Ata? Hoy, Peles, halika. Pumasok ka na. Bakit parang ang saya mo? Halika, umupo ka muna dito. Kamusta ang lakad yun nila, attorney? Narehistro ng iglesia. Tingnan mo. Talaga? Oo nga. Naku, sandali. Ikukuha kita ng tubig. Umupo ka muna. Eto. Mabuti pa magpahinga ka. Ipaghahain kita ng pagkain para makakain ka na. Wala na ang pagod ko. Lalo ngayon nakita kita at ang anak natin. Mas lalong napanatag ako ngayong nakarehistro ng iglesia. Wala nang maaaring tumawag sa kanilang iglesia lamang. Eh, anong balak mong gawin ngayon? Ngayong linggo, sa ating pagsamba, ibabalitaan natin to sa mga kapatid natin sa Tipas, sa Santa Ana. Para naman sumigla sila. Tiyak, matutuwa sila. Ngayong rehistrado ng iglesia, wala na makakapigil
sa pagpapalaganap natin ang salita ng Diyos. Kaya't maganda ka. Dahil magsisimula tayo ng gawain sa Pateros. Saan tayo sa Pateros? Sa poblasyon. Naalala mo ba yung nabanggit ko sa iyo ang luwagi? Si Mang Oyong. Si Honorio Kagalingan. Oo, oo. Baka kasi mapapayag ko siyang gamitin yung kanilang silong ng bahay para pagdausan ng mga pulong natin. Sige. Paano? Aalis na muna ako. Oh, sandali, hindi ka pa kumakain. Kumain na kami kanina ni Atty. Pagkatapos ng parehistro. Peles, kanina pang tanghali yon. Kailangan ko na lumakad at kailangan ko makiusap si Mang Oyong. Ha? Sige na nga. Mauna na muna ako, Pilar. Peles, mag-ingat ka ha. Oo, mahal ko. Nakita kitang humahangos. Sige, umupo ka muna. Oo, basang-basa ka, Peles. Bakit ka naman nagpaulan? Etong pamilit mo, oh. Ba't ka naman nagpaulan? Mainit ka, Peles, ah. Mainit mo. Taas ang lagnat mo. Itutulog ko na siguro, Lady Bastet. Peles, pumunta tayo sa doktor. Huwag mo na. Patawag mo na lang muna si Kakanwario para may panalangin ako. Peles, maghinay-hinay ka naman. Hindi ka pa lubos na magaling. Ay, halika, mag-almusal ka muna. Hindi na ata. Nag-aantay na ang mga kasama. Ata, hindi ako maaaring magbagal sa gawain. Daan-daan ng mga kapatid natin ang pinangangalagaan. Napakarami na nakagayak na sa bautismo at marami pang kailangang akaying makinig. Diyos na ang bahala sa akin. Ito naman yung mga gawain niya. Oo nga, pero kaya na ba ng katawan mo? Baka mamaya magkapulmonya ka niyan. Ata, ang totoo niya, nung ako'y may sakit na nakaratay, madalas kong panalangin na palakasin ako kagad. Dahil palagay ko, panahon na para dalhin itong mensahe ng kaligtasan sa lugar kung saan mas maraming tao. Sa Tondo. Sa Tondo? Tao po! Magandang araw po! Magandang araw po.
Ako po si Felix Manalo, mangangaral po ng Iglesia ni Cristo. Ako naman po si Quintin Rivera. Ano po sa atin? Mangyari po kasi ako'y naghahanap ng isang bakanting lugar na pwedeng pagpulungan upang ipangaral po ang salita ng Diyos. Malaki po ang aking bakuran, kaya lang hindi ko naman masisiguro na may dadalo para sa inyo mamaya. Sisimulan po natin ng maaga ang pagpupulong para meron pa pong mga taong nagdaraan. Kung sakali pong may magdaan pa dito mamaya, baka pauwi na rin sila. Hindi po bale. Kung maaari po sana'y makikisuyo na lang ako ng mga mahihiram na lamesa at mga upuan na pwedeng magamit. Sige po, Pastor. Gagawin ko ng paraan. Maraming salamat po, kaibigan, at babalik na lang po ulit ako mamaya. Sige po, hintayin ko po kayo. Pero wag ko kayong umasa na may dadalo, ha? Meron po. Nandito ko kayo. Oo nga pala. Salamat po ulit. Oh, Tiencho. Tama-tama ang dating mo. Meron dadating dito mamayang gabi na mangangaral ng Biblia. Bakit? May bago ba tayong kura paroko? Wala naman. Kaya lang, pumunta ka na rin para makapakinig ka na rin. Magsama ka na tuloy ng mga makakasama. O sige. Ihambing ninyo ang mga aral sa Biblia sa mga aral na ipinatutupad ninyo. Kung ito ba'y nakasulat sa Biblia o salungat sa mga sinasabi nito. Maraming salamat po sa inyo. Nagustuhan kong pagtuturo mo at marami akong natutunan. Pakiwari ko marami din sa mga dumalo kanina dito ang gustong bumalik upang makinig sa inyo. Kung ganun ay babalik ako bukas. Mga kasama, mga kaibigan, itong iglesia pong aming ipinaglilingkod sa inyo ay nasasalig ng lubos sa Biblia. Ganyan din po kaya ang inaaniban ninyong iglesia? Habang may oras pa, ay itigil na po natin ang maling pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Dito to yan! Niloko yan! Yan! Ano nangyari? Bakit kayo? Sino yan? Sino yan? Kapatid Manalo, pwede ba namin habulin yun? Baka abutan pa namin, kapatid. Mga kapatid, huwag natin papatulan ng mga nanguusig. Huwag kayong makikipag-away. Lagi niyong tatandaan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung siya na ating Panginoon ay pinag-usig, tayo ng mga kanyang alagad ay hindi makakaiwas na pag-usigin dahil sa pagsunod sa kanya. Yun ang mga manguusig. Ngunit wala tayong ginagawa masama. Mga kaibigan, mga kasama, ipagpaumanhin po ninyo ang nangyaring kaguluhan. Kung maaari po sana, ay magsiupo po ang lahat dahil ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral. Ginoo, isa po akong pastor ng Iglesia Adventista Septimo Dia. At may tanong po ako. Ano po yun, Ginoo? Wika niyo po ay may mga pagsambang ipinatutungkol ng tao sa Diyos na hindi tunay. Ibig niyo bang sabihin, maginoong mangangaral, na hindi lahat ng paglilingkod at pagsambang ginagawa ng tao para sa Diyos ay tinatanggap niya? At sino ba naman kayo para magsabi nito? Nakausap niyo ba ang Diyos? Hindi po ako ang may sabi. Inuulit ko lamang po ang nababasa sa Biblia, ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang aklat ni Juan 4:23. Sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Malinaw po ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na hindi po lahat ng mga mananamba ay tunay. Dahil kung tunay ang lahat ng mananamba sa Diyos, hindi na po bibigyan ng diin ni Kristo ang kanyang pahayag na ang tunay na mananamba ay hinahanap at hinihintay ng Diyos na sumamba sa Kanya. Hindi namin tinututulan
ang binasa mong talata ng Biblia, kundi ang pag-angkin mo na ikaw at ang iglesia, ay pinangangaral mo ang nasa katotohanan. Paano kayo ang nasa katotohanan? Tinuturo mo, tao si Kristo at hindi Diyos. Kung ako lamang po ang nagsabi, ay huwag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo? Kanino nang galing ang aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos na tunay? Pakinggan po ninyo mismo ang pahayag ni Kristo sa Juan 8:40. Datapwat pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo sa kanyang likas na kalagayan? Na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Iyan po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo sapagkat yan ang katotohanan na sinabi ni Kristo. Ginoo, magandang gabi. Ako naman ay pastor ng Metodista. Hindi ba ang sarili mo lang ang tinatamaan ng iyong mga sinasabi? Pagkat hindi aral ng Diyos ang iyong tinuturo, Ginoong Manalo. Kung hindi ang sarili mong aral, ang aral ng tao. Nagkakamali po kayo, Ginoo. Wala po ni isang aral ang itinuro ko sa kanila na nagmula sa akin. Ang lahat po ay pawang nasa Biblia lamang. Anong wala? Hindi ba't ikaw lamang ang nagtayo nitong iglesyang ipinangangaral mo? Hindi po ako ang nagtayo ng iglesyang nasa Biblia. Sino po ba ang nagtatag ng iglesyang kinaaniban namin ngayon? Babasahin ko po sa inyo sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Malinaw po mga kapatid na si Kristo ang nagtatag ng iglesia. At ano po ang pangalan ng iglesia ang itinayo ni Kristo? Pakinggan niyo po sa aklat ng Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Iyan po ang iglesyang totoo. Iglesyang kay Kristo, iglesyang sa Diyos. Baka naman bumalik lang ang boses mo, abusuhin mo na naman ang katawan mo. Hindi nakakaunting hirap at sakit ang pinagdaanan mo, Peles. Natin. Aba, hindi dapat bilangin ang pinupuhunan sa paglilingkod. Hindi ko binibilang para isumbat kanino man. Hindi mo ko narinig na dumaing sa kahit anong pinagdaanan natin. Nag-aalala lang talaga ako sa kalusugan mo. Ilang beses man ako nagkasakit. Dahil tao lamang tayo na dinadapuan ng karamdaman. Pero ganun kadalas din akong pinagagaling ng Diyos. Alam ko naman yun. Hindi mo lang maaalis na mag-alala ko sa'yo. Mas lalo ako mag-iingat. At paglipat natin ng tirahan sa Tondo, magsisimula na akong magsanay ng mga katuwang sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa pangangasiwa ng pagsamba. Ang pagkaministro ay tawag ng Diyos. Matapang siya sa paninindigan, katulad ng mga apostol ni Kristo. Palibhasa'y nakatalaga na ang kanyang sarili, ang kanyang buong pagkatao sa gawain ng Diyos. Kapatid na Ponce, ilang buwan na bang nakalipas mula nung nangampanyan tayo sa Peñaranda? Mayroon na bang nagpabautismo? Hindi na ho nagpatuloy yung mga nakinig. Tunay na ebanghelyo ang hinahatid natin sa mga tao.
Kaya dapat tayo ang unang lubos na nananalig na ang itinataguyod nating gawain ay sa Diyos. Kapatid na Turla, kapatid na Simbilyo, kamusta naman ang mga gawain natin sa Pampanga? Masigla po. Maraming nakikinig. Mayroon bang mga nagtatanong? Ay, nung isang gabi po ay pinaulan kami ng tanong. Lamang ay may mga nagtatanong din para lang makapang-usig at may pahiya kami. Sa awa po ng Diyos ay nasagot namin isa-isa. Kaya lang, nagsialis po. At maya-maya ay pinaulanan naman ng bato ang pinagdarausan namin ng pulong. Ganyan din po ang ginagawa sa aming mga pagpupulong. Oo nga po eh. Pati na sa mga dako ng gawain dito sa Tondo eh, binabato din. Maging alerto lang kayo. Ngunit huwag ninyong papatulan. Maliit tayo. At hindi sila sangayon sa mga tinuturo natin. Kaya ganyan ang trato nila sa atin. Subalit kahit tayo ay kakaunti, may tataguyod nating itong gawain ng Diyos kung tayo ay magpapakatatag at magkakaisa. Sapagkat ang Diyos ang ating lakas. May lakas sa pagkakaisa. Kapatid na Leoncio, 3 taon mong ipinahiram ang iyong tahanan para may magamit na pagsambahan ng mga taga-Tondo. Sa darating na linggo ay ililipat na natin dito ang pagsamba. Kaya maraming salamat sa iyo. Wala nga naman po yun. Ikinagagalak ko pong makatulong sa iglesia at pati na rin sa inyo. Matutuwa po ang ating mga kapatid at magiging maayos na ang ating pagtitipon dito sa bagong kapilya. Ang higit sa lahat na malulugod ay ang Diyos. Bagaman yari pa lamang sa kahoy at sa wali, dahil yun lamang ang nakayanan natin sa ngayon. Sumampalataya kayo na darating ang panahon na makapaghahandog tayo ng malalaki, magaganda, at mga dakila pang mga sambahan na mas ikalulugod niya. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang Diyos po ang nag-utos sa kanyang bayan. Noong pa mang una na siya'y igawa o ipagtayo ng santuaryo. Bakit po ba mahalaga ang pagkakaroon ng isang maayos na lugar na pagdarausan ng pagsamba? Sapagkat noong itinuro ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, ang mga tagubiling dapat matupad sa pagsasagawa ng pagsamba sa Diyos. Sa buong Kapitulo 14 ng kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, sa versikulo 40, datapot gawing may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Kamusta na ho kayo? Mabuti po at nakita nyo itong itinayo naming kapilya. Mabuti naman ako, Pastor Felix Manalo. Maganda ang pagkakayari nitong kapilya ninyo. Ito po ay pinagtulong-tulungan itayo ng mga kapatid. Ano po bang may paglilingkod sa inyo? Napagkasunduan ng mga iba't ibang grupo ng Ebangheliko na bigyan ka ng pagkilala bilang pastor at tagapamahala ng iglesia. Nagagalak po ako sa binalita ninyo. Kami po ay nagagalak na makasama kayong lahat sa araw na ito. Ako po naman, si Pastor Guillermo Sarco ng Presbyteriana. At kasama din po namin dito si Pastor Victoriano Mariano upang magsalita para sa aming mga pastor sa napaka-importante at napaka-banal na pagtitipong ito. Tinatawagan ko po si Pastor Victoriano Mariano. Ginoong Felix Manalo, nagkaisa kaming mga pastor ng Samahang Ebangheliko na pumarito sa pagdiriwang ito upang buong lugod naming ipahayag ang aming pagbati at pagkilala sa iyo bilang pastor at punong tagapamahala ng Iglesia ni Cristo.
Tuloy-tuloy na ang paglago ng bilang ng ating mga kapatid. At lumalawak na ang dakong nararating ng ating mga gawain. Masisigla po sa pagtulong sa mga gawain ng mga kapatid at mga may tungkulin. Kahit marami ang nang-uusig. Marami ang kailangan para masinop na mapangasiwaan ng iglesia. Ang mga tumutuligsa at mga nang-uusig ay dumarami na rin. Hindi lang mula sa relihiyong kinagisnan ng marami sa atin, kundi sa iba pang mga pangkating pananampalataya. Maging sa hanay ng mga ateo. Kaya't nakapagdesisyon ako na magtungo sa Amerika para mag-aral sa paaralang pangrelihiyon doon. Kailangan din natin pag-aralan ang mga posisyon ng iba't ibang pangkating pananampalataya, lalo na't doktrina ang pinag-uusapan, kung papaano nila inuunawa at ginagamit ang Biblia. Dahil darating ang panahon na hindi lamang mga depensor katoliko ang hahamon sa atin sa mga diskusyon. Kailangan paghandaan natin yun. Ngayong darating na buwan, may gaganapin tayong mahalagang okasyon. Silang tatlo lang daw ang ordinahan. Wala tayong magagawa eh. Nauna silang pumasok sa pag-aaral ng pagkaministro. Ngunit ilang buwan lang naman na agwat natin sa kanila. Marami din nagawa yung iba. Nakapagpatatag ng mga pagsamba. Itong si Ponce, sa Gapan. Ikaw, marami ka napabautismo sa Bulacan. Yun ang pasyon niya. Isinasamo ko sa Diyos ang ating mga manggagawang katulong sa pagtuturo at pangangalaga sa iglesia, na ngayon ay nakatalagang ordinahan para tumanggap ng tungkuling pagkaministro mula sa Diyos, ay maging mabibisang kawaksi ng pamamahala sa pagsinop sa iglesia. Ipanalangin natin sila na naway puspusin sila ng Diyos ng Espiritu Santo upang mas lalo nilang matupad ng karapat-dapat ang kanilang mga pananagutan sa loob ng banal na ministeryo. Magpapakabait kayo, ha? At tutulong kayo sa nanay ninyo. Opo. Lagi kayong mananalangin. So, ingatan mo kalusugan mo, ha? Huwag niyo akong alalahan. Kapatid na siya nang kayo na munang bahala sa bahay. Kapatid ng Tino, tiyakin ninyo na mapapangasiwaan ng pagsamba at naasikaso ang mga kapatid natin sa mga lokal. Pagsisikapan po namin matupad ang mga tagubilin ninyo.
Mahal kong ata, labis akong nangungulila sa inyong mag-iina at nag-aalala sa inyo araw-araw. Naaaliw lamang ako kapag nagugunita ako na ang lahat ng pagsasakit nating ito ay para sa kapakanan ng iglesyang ating minamahal. Sabik na akong makauwi para muli tayong magkasama-sama. Ngunit kailangan ko pa ng kaunting panahon para sa aking pag-aaral. Sa awa at tulong ng Diyos ay payapa at maayos kami dito. Nagdaos ng kanyang unang kaarawan ng ating bunso kahapon, 9 ng Marso. Matatag nang lumalakad si Doriling at malusog ang katawan. Sina Pilar at Avelina, mabilis nang lumalaki. Si Pilar, nakakakitaan ko na ng hilig sa pagkanta ngayon pa lamang. Marunong na siyang sumabay sa pag-awit sa mga pagsamba. Mahal na kapatid, tuloy-tuloy ang mga pananalangin ng iglesia para sa ikapagtatagumpay ng inyong layunin sa pagparian. Sapagkat sumasampalataya kaming ito'y para sa kapakinabangan ng iglesia. Ikinalulungkot ko pong iulat sa inyo na may lumilikha ng pagkakabahabahagi sa pamamagitan ng mga paghahatid dumapit na nakaliligalig sa ilang kapatid. Ama, ikaw na po ang bahalang gumabay sa kanila. Huwag mong pababayaan ang iyong iglesia. Sige. Maligahin pag bumalikan, Alex. Dali! Avelina, dali! Kapatid na Tino, ang nagparating baka nyo sa inyo nang di umano yung mga bulong-bulungan ng kapatid ay sina kapatid na Ora at kapatid na Ponce? Opo. At ang bulong-bulungan nga raw po ay kung bakit hindi napabilang sina kapatid na Ora sa Namsana at kapatid na Ponce sa unang ordinasyon. Yung tulad namin, sila naman daw po katulong nyo sa mga gawain noon pa man. Hindi sila dapat nag-iisip ng ganun. Ipatawag niyo sila bukas na bukas din. Ang pagkaministro ay tawag ng Diyos. Siya lamang ang nakakaalam sa angkop na panahon sa lahat ng bagay. Kaya't alisin na ninyo sa inyong mga isip at puso ang pananaghili Kapatid, hindi sa amin nagmula ang pagpunang nakarating sa inyo. Ang totoo ay kami pa ang nagkusang magparating ito kay Tangtang Tino nang sa gayon malunasang kagat ito nang hindi na makaligalig pa sa iglesia. Ang sinasabi kong alisin ninyo sa inyong mga puso ang pananaghili ang gawin ninyo. Dahil kung pagkakaila ang gagawin ninyo, ay hindi yan makakabuti. Baka mangyari sa inyo ang sinapit ni Cain, na dahil sa pagkainggit ay pinaslang nito si Abel. Bahala po kayo kung ano nais niyong isipin sa amin. Kung talagang hindi nagmula sa inyo ang alingasgas na ito, ay sana na may tumulong kayo para matigil na ang ganitong klaseng bulong-bulungan. Dahil ang mga ito ay labag sa aral ng Biblia. Sige na, lumakad ka na at asikasuhin mo ang mga gawain natin. Kamusta ang gawain ng kapatid na Ora at ni Basilio? Nakumpirma po naming hindi sila sumisipot ng gawain. Manapay nililibot po nila ang mga kapatid at lumilikha pa ng usap laban sa inyo. Anong uri ng espiritu ang pinayagan nilang maghari sa kanilang mga puso? Hindi lang karuwagan, kundi kalapastanganan sa Diyos ang ginagawa nilang pagsasalita sa likuran ko. Bakit hindi nila iharap kung may matibay silang pruweba? At kung totoong dalisay ang layunin nila para sa iglesia? Magpatawag kayo ng pulong ng lahat ng mga ministro at manggagawa at may tungkulin. At sabihan nyo rin ang lahat ng mga umaakusa sa akin na ihanda nila ang kanilang mga katibayan dahil ganun din ang gagawin ko para pabulaanan ang kanilang mga akusasyon. Panginoon Diyos, Ikaw ang nakatatalos ng laman ng puso ng tao. Ikaw ang makatarungang hukom. Kalooban niyo po sana ang maghari para sa kapakanan ng inyong iglesia.